Hello everyone, love reading ulit tayo. Try lang natin silipin tong energies ninyo, nitong person na kakonect mo. Ayan. Yung energies dito na mapipick up, hindi ko kontrolado yan ha. Maaring energy mo yung napipick up ng cards or energy ng person na kakonect mo. Maaring yung iba, tapos na yung energies na mapipick up, pwedeng iba nangyayari pa lang, pwedeng sa iba mangyayari pa lang. Okay? Kung hindi ka nakaka-resonate, ibig sabihin lang hindi talaga para sa'yo yung reading. And maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Malaking tulong po na sobrang na-appreciate ko po yung inyong mga likes, shares, and comments. Regarding private readings, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa screen or sa description or sa pinakadulo nitong video. Wow, overall energy mo is player. Okay, nako. So, mukhang ang sitwasyon ninyo dito mukhang may player energy dito. Okay? Hindi ko alam kung ikaw ba yung napaglalaroan dito sa connection na to. Yung player Oh. Pinaglalaroan yung feelings mo. Or pwedeng marami siyang kakonect na iba since player siya. O pwedeng hindi mapakalito, pwedeng hindi siya makontento sa'yo. Or worst, pinaka-worst, maaaring may iba bukod sa'yo. O, kasi nga, you are dealing with a player. Yun yung pinaka-sitwasyon ninyo. Okay. So, in the past, maaaring nag-propose na sa'yo to, inalo ka ng commitment, yan, inoperan ka ng kung ano-ano, pinangakuan ka ng kung ano-ano, pwedeng ganon. Kaya lang mukhang drawing tong person mo And ang pinaka dito is parang may mga, I don't know, may blockages or obstacles daw between you and this person. So, oo, pwedeng may iba, parang may, nafe-feel ko parang may net, may filter. So, parang may ibang humaharang dito or sagabal sa inyo netong person na to. Okay, isa pang problema dito sa connection ninyo. Maaaring pinagbigyan mo na to in the past. So, nakikita ko dito is player energy na paulit-ulit. And until now, maaaring hindi pa rin siya nagbabago. And until now, ikaw naman pwedeng pinagbibigyan mo pa rin to many times over. Kasi parang nakita ko dito, in the past, maaaring nangyari na to or may history na siya ng pagiging player. Pero inalaw mo pa rin, nag-stay ka pa rin or hindi ko alam kung maaaring nag-break up kayo after nung unang pagluloko niya in the past and then pinagbigyan mo ulit. This is second time around na Yun yung nakikita ko dito sa card mo. Maaaring Maaring season 2 na to. Season 2 na to ng pagiging player netong person, pero parang
inaccept mo pa rin siya. Nandoon yung nagkaroon pa rin ng reconciliation after niya nang magloko in the past, no? Ibig sabihin, hinayaan mo pa rin siyang bumalik sa buhay mo, tinanggap mo pa rin despite sa pagiging player. So in a way, meron ka pa rin contribution dito sa iyong consumption if ever na nakukonsumi ka dito. Okay? Maaring nandun yung idea na maaring blinded ka kasi tinanggap mo pa siya kahit alam mo na nga nagawa na niya yan in the past. Tinanggap mo pa rin siya dito sa present mo. O ayan na, baka iba dito magsipag-comment na naman kayo, ay matagal ko nang hiniwalayan tapos na kami dear. Yung mga ganun, dapat di na kayo nagko-comment. Hindi na pala relevant sa inyo yung mensahe ng reading. Ba't ba ang kukulit nyo nagko-comment pa kayo? Di ko rin maintindihan yung logic ninyo guys. Sorry naman, pero ewan ko. Para saan pa yung mga comment ninyo doon kung para sa inyo tapos na yan and hindi na kayo nakaka-relate, nagko-comment ka pa. Para lang to sa mga makaka-relate ha, o ayan, tatarayan ko na kayo. Kasi marami ditong parang hindi naman nagre-relate sa situation nila, tapos na, or hindi naman yun yung nangyayari, pero nagko-comment pa sila, ay hindi ganyan, ganito. May feeling mo naman talagang para sa'yo yung reading kahit hindi na tumutugma, dear. Yun lang yung ibig ko sabihin. So, no need na mag-comment ha. Utang na buot. Yung mga makukulit dyan. So, kung sinasabi ko dito, ang pinaka-eksena nito, naging player na to in the past. And dito sa present, yun pa rin yung problema. Yun pa rin yung problema. Tapos tinanggap mo pa siya. Nagawa niya na yan in the past. Pinlay ka na niya. Inaccept mo pa siya. Nung nakipag-reconciliation sa'yo, tinanggap mo pa. So, eto ka ngayon. May love affair na naman dito sa present mo. Alam mo kung nakikita ko dito? Ikaw din naman ang nag-a-allow dito sa person na to para ulitin niya yung cycle na yun. Yun yung nakikita ko, it's a never-ending cycle until you will come to realize kung dapat mo pa bang tanggapin yung ganyang klaseng person. Again, it's your life, it's your decisions, it's your relationship. Wala akong doon, hindi ko saklaw yung mga desisyon mo. Pero yun lang sinasabi ko kasi yun yung nakikita ko sa cards. It's a vicious cycle kasi parang paulit-ulit. And you wanna know why? Dito sa pinaka-outcome mo, it's your twin flame. Okay? And twin flame connection is not meant to be perfect actually. Maaaring yung vicious cycle ninyo is maging paulit-ulit until kayong dalawa matutunan ninyo yung lessons na dapat ninyong matutunan dito sa twin flame connection ninyo. Kaya nga siguro ganito. And siguro, maaaring nagtataka ka rin sa sarili mo, oo nga, nagawa na niya sa akin yung in the past, pero tinanggap ko pa siya uli. And here we are now, sa same cycle, umuulit na naman siya. Siguro baka pati ikaw, tataka ka na rin sa sarili mo, Inalaw ko pa rin yun. Alam ko na nga. Nangyari na nung past, nakipag-break na ako, tas nung bumalik, nakipag-reconciliation, tinanggap ko na naman uli. And here we are again. Nangyayari na naman siya. Pinaglalaroan ka na naman. Naglalaro na naman yung person mo. Ayan dirty little secret down low. Okay? Hindi ko nga alam kung ikaw yung third party nito or merong third party, pwedeng ganun ha. Either ikaw yung ginawa niyang third party or meron third party na naman dito. Kasi nga, player tong jowa mo, dear. What's next is lockdown. So, nakikita ko, mukhang mai-stuck ka na naman dito. Feeling stuck ka na naman sa ganitong klaseng relationship. Tanungin mo yung sarili mo. Malight of Swords yan Feeling ko, itong card na to, Malight of Swords. Ito na yung next possible na mangyayari. Bakit ka nalalockdown dito? Kasi ikaw din naman yung tumatanggap, inaalaw mo yung cycle na magpaulit-ulit. Kasi nga,
Siguro nga, talagang ano to, fated ito na mangyari. Kasi nga siguro twin flame mo siya. Pero kasi, meron tayong power na gumawa ng decision sa buhay natin. Yun yung binigay sa ating regalo ng creator natin na tayo ay magkaroon ng discernment. Maging wise, makapag-isip, kaya tayo binigyan ng utak, diba? Ng common sense. Or ng wisdom. Sorry naman masyado akong diretsong magsalita Pero kasi gusto rin kitang matulungan na makakawala ka sa ganitong klaseng connection. Pero the way I see it, mukhang talagang ito yung path ninyo. Mukhang talagang ito yung soul's lesson na kailangan mong matutunan dito sa person na to. Kasi parang ang sinasabi dun sa pinaka-outcome card mo is twin flame mo siya. So you are meant na ma-experience mo to hanggang matutunan mo yung pinaka-lesson dito sa connection na to. And hanggang hindi mo na napipick up yung lesson na yun, nare-realize. Ewan ko lang kung if ever, kasi hindi mo na ako expert about twin flames Hindi ko lang alam if ever na na-realize mo nga na ganun, pwede mo bang putulin? Or talagang wala kang magagawa, it's inevitable. Hindi ko alam, wala akong alam. Hindi ako expert sa mga twin flame chorba. Pero ang alam ko lang is meron tayong kakayahan na baguhin yung buhay natin sa pamamagitan ng kung ano yung magagawa nating decision dito sa present. So yun naman ang ibiniyaya sa atin andito tayo sa kasalukuyan. Dito tayo pwedeng may gawin. Okay? Yun yung nakikita ko dito. So, to cut it short, ikaw din naman ang magdi-decide sa buhay mo dito sa connection na to. Ikaw rin ang ang nag-shape ng kapalaran mo, magiging fate mo dito sa tao na to, dito sa connection na to. And nakita mo na nga, nangyari na siya in the past. Winelcome mo ulit, tinanggap mo second time around. And then, eto na naman yung sitwasyon, nandun na naman sa laro-laro. And yung pattern mo is papunta na naman doon, na malalaka na naman doon. Mai-ista ka na naman sa ganong klaseng setup. Ayan, may soul contract kayo dito. Come together, puro come together, pero andun na naman yung mga mistakes. So, paulit-ulit lang Come back together, mistakes, regrets. Ayan, may regrets ka pa dito. Cleansing. Ibig sabihin nito, kailangan mo na mag-declutter. Ano yung dapat mong i-get rid of? Alam mo na yun. Okay? Di na kita... Napakalinaw na mensahe niya. Ano yung dapat mo itapon dito? O maaaring yung mindset mo, paulit-ulit ka na lang doon. Anong gagawin mo? Baguhin mo yung ano mo. Baguhin mo yung magiging outcome mo. Try mo lang. Kasi nakikita ko you are bound to be, chained na naman, stuck, confined, ma-lockdown ka na naman sa ganitong klaseng set-up, relationship, connection. Dahil lang, tinatanggap mo yung idea na twin flame mo siya. Ewan ko kung ganun din yung mentality mo. Pero, nakikita ko lang dito is never-ending story. Paikot-ikot na cycle. Parang deja vu. Nangyari na to. Nangyari na naman. Who knows, bukas ganun na naman. Ayun nga, Kasi parang malalak ka dito sa ganitong setup ninyo Okay? Hindi ako nagbibigay ng advice sa mga readings ko, guys, para sa akin kasi opinion ko lang. Hindi ko kayo pwedeng saklawan sa kung ano yung mga dapat ninyong gawing desisyon sa buhay ninyo. Andito lang ako para basahin yung card sa inyo. At para sa akin, sapat na yung mga info na yan para makapag-formulate ka ano yung best decision na pwede mong gawin sa sitwasyon mo. Free will ninyo yan. Hindi ko kayo pwedeng impluensyahan. Yun yung katwiran ko. Okay? Kaya huwag kayong mag-expect sa akin, ano ba yung dapat kong gawin? Ganito, ganyan. Ayan. It's just suggestions. Pwede ibigay ko rito sa readings natin. Okay? Tignan pa natin. Close na natin to reading mo. Maaaring may water sign. Nagpupumilit ito. Ayaw bumalik sa deck Bumabara. So, pwede may Cancer, Scorpio, Pisces dito. Pwedeng mas bata sa'yo yan or ikaw yung mas bata dyan.
By age or sa isip, sa emotions. Isang immature, isang stable. Okay? You have Queen, Page of Cups. Parehong water sign. Alin ka dyan? Bahala ka na magtag ng sarili mo dahil hindi ko na maalam kung ano yung istorya ninyo. Pwedeng may pamilya na. Pwedeng may pamilya na kayo or kung sino man yung may pamilya dito. Pwedeng may Aries energy. Wala. Irresponsible, immature, ano pa. Merong irresponsible, immature dito na na person. Pwedeng energy talaga ng kasal na Family, tsaka Hierophant. Pwedeng merong dito, married na. Hindi ko alam kung kayong dalawa yung mag-asawa or yung isa sa inyo. Possible na may third party situation. So, ang energies talaga ng water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Or Leo. Oo. Possible na may third party rito, ha? Ayan, or other influences. Kung hindi man ito kabet ka, pwedeng ibang influences. Okay. Nakikita ko rin dito energy ng trying hard. Hindi ko alam. Nag-e-effort to the max. Hindi ko alam kung sino sa inyo yan. Pero yung isa immature, irresponsible. And kaliwanagan, finally with the Sun card. So, if you are waiting for answers, confirmation, clarity, ito yung dala-dala sa'yo ni Sun card. Mai-illuminate lahat dito ng nakatago. Lahat ng hidden, lahat ng confusion, madi-dissolve yan with the Sun card. So, ibig sabihin, you will soon realize, gain clarity, or makukuha mo yung answer, makukuha mo na yung answer sa question mo. Kung meron ka mang hinihintay na kasagutan or confirmation. Okay? So, yan lang for now. Sana nakatulong sa inyo yung reading. Take care. God bless. Babush. Love you all. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.